Yun, ito na pala si ano. Hello, magabi, kuya. Ay, may gabi kasi ni. Di, kuan, taga Davao, gyapon ko. Kasi may ato ang pundok amigo. Wala ko'y kuan ka, pasakupan karon. Nga naman, sa may rason Di, nga dag istorya, sige, yapog pangita, gyapon sa kuan. Kamatuoran, no. Pero unsa may tawag anang stand nimo karon? Nagtuo pa kag Kristo, nagtuo pa kag Biblia, nagtuo pa ka. Gyapon, Pero nganong wala man ka nagpasakop, unsa may purpose, unsa may rason nganong wala man ka nagpasakop? Sa kuan, daghan mo mga pangutana bod gyud kuya. Daw mga pangutana sa Biblia, kuan gyapon ko, nagasuki-suki gyapon mo. Sige, paring kamutan ako og tubag, pero pag di gani tawag anan nako matubag, so di nagpasabot nga di na tinuod. Mangayo pa kog higayon nga tawag. Sige, ragod kuan, pangutana nya kung tubag, dawaton man gyapon ako. Sige po. Unsa may pangutanan nimo? Kuan ang ako lang pangutana kuya basin mubati ang uban ba nga kanang murag antay bitaw Katoliko. Pero kani tinuod yun ako na siya nga pangutana, dili na siya kanang gibuhat na ako pang daot. Kay sa tinuod lang kung basihan jud nato sa kung si pinakaunang simbahan jud Katoliko man jud mo kuan mo gawas kay wala na may laing reliyon pa nga nakauna sa Katoliko, di ba? Kung mag-istorya ta Kristyanismo. Pero ang akong pangutana kuya katong giingon nakalimot na ko sa teksto Mateo 16 pero katong paingon ni Jesus nga tukuron ako kayo Pedro nga akong iglesia, di ba? Nganong wala na mo lang diretso og himo ni giingon ni Kristo nga ako tukuron na akong iglesia Romana Katolika sa imuha. Ito nganong giipa man yang iglesia ni Kristo yang giingon. Wala iglesia ni Kristo yang giingon didto. Katong akong iglesia sige. Wala niya butang ngalan. Kay wa man sa magtukod og ngalan, nagtukod man sa community, nagtukod man sa society. Manang wala man niya butang og ngalan kay kabalo man siya nga sa umaabot nga mga panahon na mga squatter. Squaton na ang iyang tawag ining pagtuo. St. Matthew chapter 24 verse 4 and 24. Na ay magbitbit sa iyang mga sa iyang tawag ang ngalan. Nya San Mateo 7:21 hangtod sa gitawag og 23 katong tawag ining mga tawhan na mga mini di tinuod sumala pa ni San Juan 1 kapitulo 2 18-19 mga antikristo na sila. So manang wa niya nganli nganong man kay ang iyang simbahan di man mailhan sa pangalan kundi mailhan pinaagi sa iyang kinaiya. Sa sulod sa iyang gitawag og simbahan daghang kaayong gitawag og mga makasasala kay naa man dinhi ang grasya. Kung asa gani ang mga makasasala naa didtong grasya. So buti pasabot kung asa ang grasya naa didto ang gitawag og mga makasasala kay para mo acquire ni anang maong gitawag og grasya. So from the 1st century AD, 2nd century, 3rd century, lain man pug kaayo na nga self-serving sila nga ibutang nila ilang para kabalo ng mga sila na magidna. Wa po sila kabalo nga pagdebatihan ni sa umaabot nga panahon nga gamiton ng ilang gitawag na sulat. So sa ilang gitawag sulat faithful sila nga refer na sa ila nya bisa kasaysayan kanang maong gitawag og pundukang giingon ni Kristo akong iglesia. Refer na simbang Katolika walay lain. Pero wa niya nganli sa 1st century. Late nang nanganlan. Pero ang nagpangalan ana kanang di ba si Constantine man to, di ba? Ang nagpangalan. Mali. Kisa yung pangalan. Ang tawag ining pangalan magud-ana, primero sa 1st century description pa lang na. Ang ilahang tawag ang pagtawag, the Christian Church, the Church of Christ, the Church of God, the Church of the Gentiles, the Catholic Church, the Holy Church, mo nang ilahang name kaniadto. Sa tawag anang 1st century mo na ang first creed, katong credo nga gilitok, I believe in I believe in one Holy Catholic I believe in the Holy Catholic Church. So ang word nga Holy Catholic Church mo nang ilahang descriptive name 1st century. Pero kung tag official din late na mga 18th century na sa panahon sa First Vatican Council. Totoo pa sige. Okay na to. Dilis Constantino ato tong i-correct walay pagpangalan si Constantino. Kasi Constantino walay kagahom sa sulod sa iglesia. Pero dili niya to malimod nga usa siya sa nagpakailap, di ba, sa kay katong panahon niya sa Roma na kadagan ng Kristiyano pero pagano ba sa una, di ba? Nakadagan ng Kristiyano mo tong na convert siya. Ang pagpakailap niya dili tungod kay nanudlo siya. Ang pagpakailap niya sa iyang pag-allow, pag-tolerate niya sa Christian religion. Kay before Constantino, persecuted ba ya? Ang tawag kining kuan ang mga Kristiyano.
So tungod ni Constantino, iyahang gitolerate na, iyahang giluagan, iyahang gibuy-an ang tawag ini mga Kristiyano. Mao ni ambag niya sa Kristyanismo. Pero in terms of doctrine ay wala. Wala. Igo ra sa maminaw. Di siya makig-appeal sa debate sa tawag ining mga fathers kani adto labi na sa First Council of Nicaea. Oh, pero siya man siguro usa sa nag-appoint ato nila, di ba? Nag-appoint. Dili. Marunaw nabasa Dili. Naa mga obispo daan. Naa mga obispo daan before pa siya nahimong gitawag og emperador. O mao bitaw katong pagpatawag niya sa First Council of Nicaea, gipasundo niya ang mga obispo. Kay hadlok man niya kay patyon pa, di makakitag emperador mo, patay yung emperador. So ang ako ang tawag anang tubag ana is kanang mingon sila nga si Constantino nag-appoint wrong. Mali na. Ang papa mo ay mag-appoint. Pero sunod ako pangutana kuya. Ang reliyon mga Katoliko wala ba gyud ni kanos nagamit sa politika sa panahon sa medieval period. O ibutang nato sa antud sa mga 1900s ana. Wala ba na-appeal ang reliyon na Katoliko? Okay. Kung may magtawag ang relihiyong Katoliko in terms of institution, yes, naa siya diha. Kasi siyempre, naagod sa kalibutan. So, normal yun na nga naagi mga buangon nga naa sa suludan ng simbahan nga mogamit sa iyang gitawag og ngalan. Pero wag yun na balahura ang iyang pagtulunan. Ang point of na is ang iyang gitawag og teachings. Normal man gyud na kay ang mga tao nga naa din na sa sulod, dili man na mga perfect, dili man na sila mga santos. Dili man na sila tawag ana nakadawat og kanang perfection sa langit, dili. Mga tao ra pud na sila nga naapod sa tumuog tinguha sa ilahang gitawag og mga kaugalingon. Pero ang atong gistoryahan bini is ang divine institution. Bisan pag naa usa siya ka perfect society, bisan pag naa siya sa imperfect world. Naman sa imperfect world. So normal gyud na nga na mga panahon nga tawag ining maabuso siya, pero wa nagpasabot nga naabuso siya, di na siya tinuod. Sa to pa kuya kung ang simbahan nagatugot nga magamit ang simbahan sa politika, nagatugot o Dili. Wala mo bitaw pag na mga Santo Papa nga gitawag mo puli ilaha din tawag anang i-correct kung nagamit na kaniadto. For example, sa panahon ni Pope Liberius. Panahon ni Pope Liberius gigamit man, gituok man siya. Di man siya katawag anang kalihok tungod kay mas gamahanan ba ang imperyo kaniadto kung itandi nimo sa simbahang Katolika. Mas gamahanan biya sila. So tukon sila. Pagka man pag disunod ng laing tawag ang emperador nga naay for example, Emperor Theodosius ayon, gikuan niya ang simbahang Katolika, gihimo niyang set religion. Nya gawas na pud ang Santo Papa, ingon ana ba? Mao na ang botang ipasabot. Nakapangutana ko ani kuya kay katong nabasa na ko ba sa una World War I, World War II, ang relihiyon dili na mingon tang Katolika kanang mga Orthodox Church nagamit ang pugod sila sa sa gira. Nakita nako nga kani nga nasud payta nailalom siya sa kanang naay mga Katoliko nga pare ni dapig ana nga nasud kontra sa Axis ug Allied Powers murag kanang usa lang ta kasimbahan pero nganong ni pabor man sila o kanang gitugutan nila nga ilang mga membro makig-away sa usag-usa. Wala man sila itawag anang gitugot. Mapugos lang gyud sila. Pero wala gusto sila nga matolerate nila. Wala ginakondemn na even sa panahon ni Pope Pius XI ko kumasayo. Sa tawag ng Second World War. Pope Pius XI wala ko masayo pa Pope Pius XI. Wala gitugot, gikulong pa man gani siya. Sa panahon ng katong isa ka Santo Papa nga gikulong sa panahon sa 18th century. Gikulong gyapon wa sa matugot ana. Pero mapugos lang ang tawag ining mga membro atong mga panahon na tungod kay kung sa kuan pa ba sa syudad, maapil man kay ang membro sa simbahang Katoliko, membro mas gobyerno sab. Lalo man sa panggobyerno. So, naman na po na sa Biblia. Ang ako mo nakita ko na tugod kanang kung dapat unta ato gikondena unta sa simbahan pero masabtan kay kadlok magyapon sa tao god pero nada po yung mga tao sa sulod sa simbahan naay mga condemnations naay mga condemnations nga nahitabo labi na katong dili na makatao naay mga condemnations nga gihimo ang Santo Papa pero ang problema lang dili siya dili mapresto karon nga madunggan din nato nga naay condemnation sa una kay wala man communication sa una bisag telepono magpait pa sulat pa rin padugay maabot sige. Sige. Kani murag ikaduha sa pinakalas na ko pangutana. Ikaduha sa pinakalas na pangutana kuya. Napa ba kay oras kay basi batulog? No problem. Sige. Sa akong pangutana nga sunod. Di ba kita kuya kay nailalom mata sa Katsila no? Panahon sa pila ka tuig sa una mga 300 years sa nailalom.
sa Katsila. Di na to ma-deny nga ang dala sa Katolisismo o Kristyanismo, Kristyanismo sa Pilipinas kato mga Katsila uban ng mga pari ato, di ba? Pero ilalom silang pagmando kuya, daghang mga Pinoy ang katong na sumala na po sa history nga naalaot ba atong nasod gilutan sa mga kuan sa mga Katsila unya ang napoy mga Katsila ang gipamatay tong mga Pinoy nga wala nagpa-convert sa Kristyanismo panalitan katong gisulong ni Magellan gisulong di ni Magellan uban mga Katsila ngani man na may part sa Cebu ni dawat ba to unya nisulong sila sa lain nga lugar katong mga Pinoy nga dili Kristiyano nganong gitugutan man nila nga ato itabong anong wala man tay madunga condemnation gipamatay yung mga dili Kristiyano sa pinugos nga pamaagi wala ni dawat sa pagtunan kanang imuhang tawag kanang imuhang nabasa mga pasensya kaayo mo lang presentation sa mga mason kay para ingnon ang mga Kastila nga mga barbaro diri sa Pilipinas. Remember kung walay mga Kastila diri sa Pilipinas wa tay mga grado. Kung walay mga Kastila nga niabot diri sa Pilipinas wa tay mga universidad. Kung walay Kastila nga niabot diri sa Pilipinas kining ato ang nasod mura ni pobre panista ng pobre. Kung walay Kastila nga niabot diri. Mo nang wala gi-present sa tawag ining mga secular histories o mga historians nga naay pangunahon nga gusto nagubaon ang imahen sa gitawag og mga Kastila. Karon pag-abot sa mga Kastila din wala man sila katuyuan nga moanhi diri napadpad lang man sila og nabasa gyud nimo ng history. Karon pag-abot sa tawag anang mga Kastila diri based pa ni Gregorio Saide ni Zenaida Saide. Sonia Saide rather. Dr. Sonia Saide. Pag-abot nila din ang mga bit-bit nila mga pari mga makasantuson kayo. Kabalo ba mga daghang mga pari nga matay diri sa Pilipinas? Gumburza. Di po ulahin na gumbursa. Kanang 1521 pataas padung dito sa 18th century. Wala pa nang gumbursa. Daghang mga obispo gipagpatay sa mga nitibo tungod kay nagwali sila sa pulong sa Ginoo. Mapatay ka sila og tawag ang naay mahitabo nga pagpamugos. Nya according to Dr. Sonia Saide, ingon pa niya katong mga armas sa mga pari kaniadto nga moadto sa gitawag og mga bukid way laing gibitbit rosaryuhan lang og krus. Mo lang itawag ilang gibitbit og ang ilahang mga virtues. So, dali nga na-convert ang mga Pilipino sa Kristyanismo dili tungod sa espada kundi tungod sa mga virtues nga gitudlo sa gitawag og kining mga Kastila nga mga pari. Karon, even gani ang mga Protestante, ingon gani sila nga katong mga pari nga niabot diri sa Pilipinas mga makasantuson nga mga pari. So buti pasabot in terms of religion, walay pinugsanay nga nahitabo. Nga naman kay ang gisunod nila Fernando de Magallanes og ni tawag ining ni Padre Pedro Valderrama kadtong gitawag og balaod sa kanang gigipagawas ni Reina Isabela Katolika. Nga ang iyang tumo og tinguha nga ang tananggit ang tibuok kalibutan gawas nga ilahang tawag na sukupon tudluan mahitungod sa gitawag og Kristyanismo. Bawal ang pagpamugos. Mo na kanang sila espada og tawag anang ko nahitabo na sa mga Muslim. Pero in terms of Kristiyano, why nahitabo kung for example naa sila magkitan nga mga muro o sige dili ka na mapugson pero maminaw ka sa katisismo. Depende na kung dawaton nimo nagdili di na sila tawag anang mupugos. Karon ikaduhang tawag anang katuyuan gawas sa pag-convert or gawas sa gitawag og pagtudlo mahitungod sa katisismo i-educate ang mga Pilipino. Mabitaw nga diri sa Asia ang Pilipinas ang pinakaunang na ay pinakasentro in terms of tawag anang high level of knowledge. Nga naman kaya ang nakaabot din mga Kastilang, mga Kristiyanong, mga Romano, Katoliko. Kaya kung walay mga Katoliko, mga ugok pata karon, ugok patas ng ugok. Watay grado. So karon, pag abot din sa tawag na sa Pilipinas, gusto na ko isa-isa lang kadali ha. Sige lang. Tawagan lang og super yan. Super la super. Ayun ang super kay tawag anang maangga lang. Dili ko makasuya sa kung angga confidential. Lain nga issue. Dili pwede ko magistorya. Tawagan ako bisag dudong lang. Sige dong. Ani ha. So pag abot sa tawag anang 18th century. Sa dihang tawag anang nagbikil ang tawag kining managsilbi ang Mexico ug ang naay mo nagbikil ba ang Mexico ug ang tawag in Espanya kay ang niabot o na din himanggod ang tawag ining mga Mexicans katong mga pari nga unang mga buutan pag abot na
Kaya siyempre nakita na nga nagbikil ang Meksikano og kini nga mismo ang katungkang sa Espanya. So mao to nga ang ni-take over diri kadto nang gitawag og mga Espanyol na gyud. Katong pure Espanyol na gyud. Pero naa sila gitawag og balaod nga sundon nga hustisya. So naa may mga abuso nga nang hitabo. Tinuod na nga naa gitawag mga abuso nga gitawag mga panghitabo. Pero ang problema wala po nila gi-present ug wa po nila gitarong og tudlo. Nagkadtong mga nang abuso diri sa Pilipinas gisulitan pod sa gitawag og gobyerno sa Espanya. Kanang the Philippines a unique nation basahan na. Naa din ang mga balaod nila. Libro. Nga gisulat ni Dr. Sonia Saide. You're famous para sa nga kon. Right. Historian. So, gidinay sa kuan ako nasabtan, dili na sa tinuod nga kadang pagpamugos nga pag-converter. Dili na sa tinuod. Pero dili po to tinuod tong mga Pinoy nga dili Kristiyano giatake sa mga Kristiyano nga Pinoy under sa bandera sa Espanya. Dili niya tinuod. Nga naman kay pag oras og tawag anang moadto sila, nga naman kay ani man gud nahitabo ang established empire man gud ana nga panahon isang Spain. So karon nahitabo kutob sa mga lugar nga ilang maadton ilagi nang i-claim nga ila. So wala sila una mabitaw ang tawag ang term nila is conquest. Mga conquistador sila, dili mga invaders. Dili mga invaders. Nga naman, kaya kung invaders, mo ato na sa ito, patyo nyo ka, wajik kalaban-laban. Pero ang mga conquistadores, palabanon ka. Naagi mo pa sila pulapo, nakalaban sila pulapo. O, mo nang kalainan sa conquest o tawag ng invasion. Ang pag-ano sa mga katsila din dili to invasion, kundi pag-conquest. Dili to tawag ng invasion. Ang presentation magud sa argumento dong is invasion na nangyari, gipamatay, may kalaban-laban, invasion na. Dili man invasion ang nahitabo diri. Kadaghang mga Espanyol pud nga matay diri. So, tinuod pud pero nangamatay sila kay dato po gayud ha makatila baya nga nagtagiya sila daggo nga mga propiedad sa Pilipinas. Mga inchi. Pero katong ang panahon dong. Normal magudaan nga panahon ngano man kay ang ilahang kung sa kuan pa ba kanang appeal sa ilahang province ba? Kini nga lugar appeal ni sa ilahang province. Nya pagkaman kining mga nitibo nga naa din ni ilahan ning gitawag og kining mga ginsakpan ba kung baga. Ingon ana ang ilahang mindset kaniadto kasi sila man ang empire. Pero na ay kung sa kuan pa ba naa sila balaod na kaangayan. Pero gitagaan gyud nila og dako nga kuan ang katong mga Espanyol. No, mao lang pud na. No, pero kana sa gobyerno na pero in terms of faith ay pantay pantay. Okay, daw to na. Pero katong panahon na gitunga kaya ano nakakapangutan ako ani kuya kay nabasahan po na ako nga katong panahon bitaw sa una gitunga sa Spain ug Portugal ang kalibutan bitaw. Di ba? Nagsugod sila ato katong panahon asa nagsugod ang ilang pagtunga kay sila man duha ka superpower atong panahon na Spain ug Portugal. Gitunga nilang kalibutan. Mao bitaw tong ang Pope para malikayan ang kanang pagtigyan ning duha ka nasod. Iyang gihatagan og kanang giuterisahan nila kung asa dapat pwede mo adto ang Spain, asa dapat pwede mo adto ang Portugal para di sila magtigi. Mao to nga nakapangutana ko ani unsa may autoridad sa pasensya kaya sa autoridad sa Papa nga tugutan niya nga ang duha ka buok greedy nga country sa wealth tugutan niya nga manakop sa ubang mga lugar nga gamit ang kusog. Unsay asa sa dagikan og authority ba? Mo na po daw pangutana. Okay. Ikaw na ganyan nag-ingon nga at that time is kanang mga nasura mga superpower. Ano ba og tawag ng Amerika ba pag muan sa diri sa Pilipinas ayaw ing nga gi-invade ta dayon kay sila superpower. Kung sa kuan pa ba murag mga alliance na kaniadto kung baga. So karon ang Santo Papa wala siya nagbuot kung unsay ilahang tawag anang pambuhaton. Ang punto din na is ang moralidad nga ilang itudlo kay ang Portugal o ang tawag ining Espanya pareho na ang mga Katolikong mga nasod. So buti pa sabot sige ang gusto ko para mahusay mo sa ingon ani na lang ang inyong tawag anang buhaton. Nahulog din na nga ang Papa siya ang tawag anang mediator nilang duha kung baga. Kay para dili siya mahitabo bang kanang bitong mag-clash silang duha ba. So ingon ana ang tawag ining sitwasyon. Unya pagkahuman siyempre kasi sila man ang superpower na nga panahon kutob si ilang maagian nga gitawag og mga lugar ilaha gyud ang i-claim nga ila.
by way of conquest, dili by way of invasion. Kung ako lang sa'yo pa, dili by way of invasion. Kung invasion, ana mo gusto mo na una, gi-invade nila dili, oy. Kaya kung tawag ka lang gi-invade nila, di na palabanon to. Tindog ka na lang din na. Pag di ka mo to, patay ka. Ingon na lang may tabos invasion. Eh, lahat wala man eh. Nawa, pag abot nila Pula-Pula, example lang sila Pula-Pula. Oh. Katong tawag anang mga battles of tawag sa Pilipinas pa lang, for example, katong sa kanang mga attack sa mga Moros. Oh. Nag-atake man din ni balos po ang tawagan ng mga Moros. Oh. Kung invasion pa to, di nila pamaluson to. Kung invasion pang nahitabo. Inoon, di mo wala ko'y knowledge about sa capability nila sa una kung kaya pa mo balos o dili. Pero sa nasabtan ako imong punto kuya, pero di na ko madawat ba nga sa para sa inyo sa imong kuan, sa imong opinion kanang murag dili kayo mali itong gihimo sa mga Katsila nga pagpangulipon sa itong mga katawhan. Pero madawat, okay ra. Pero narana. Pero sa ako, dili madawat. Pero sabtan ako. Kanang pagpangulipon manggod, kanang word manggod nga gitawag og pagpangulipon. Bisan gani kita karon ulipon man ta. Oh, pero musugot kag sa dili. Musugot kag sa dili. Ulipon ta. Ang ato ang tawag ining nasod, even ang ato ang kuan, makita magili mga ulipon gyud. Di matakad desisyon ng ato. Si mas kuya pa karon kung kitandi nimo sa una kay ang sa una tan-awon lang usa lang ka nasod nga nagdominar dili sa gitawag Pilipinas. Karon daghang mga nasod ang nagdominar nato. Nadawat magkano karon how much mo sa una kung sa tawag ani nahitabo. Unya ikaduha, ang atong gistoryan is about the faith. Ang gitawag og pagtuo. So ang pagtuo ana nga panahon wala man siya nag-invent og lain pang mga pagtuo, gitudloan niya. Unya gipasagdan ni ang tawo nga modawat ni ini mong pagtuo wa gid nagipugos. Unya pasalamat pud ta. Mo na dapat natong kuanon. Granting, di mo di ba kung yung ganina, di mo kita perfect. Wala may gobyerno nga perfecto. May gobyerno nga perfecto. Pero dapat ato pong i-acknowledge and recognize po ang ilang nahimo sa Pilipinas nga dako kaayo. Nga naman kay kung wala pa dili pa tawag in Espanya ang nakakuan sa tuwa dinhi ay wa kitay mga grado ron, wa tay mga universidad. Tanawa ng ubang mga nasod nga dili Kristiyano ang niadto. Hanawa sila, di ba? Naa sila lagi pang train nga mga kuan, naa sila lagi pang train nga mga tao nga mga wali alam, way mga grado niya, makibati lang. Pero sa Pilipinas wala na eh. Pero manasa basahan magyapon ako, ang mga Pinoy kinalalam ta sa Espanya no, nada po tayo ka ng pribilehiyo nga maka-eskwela pero para lagi gyapon sa mga dato. Kuya mo na makaingon ko ba nga pag kuan jud to kanang dili to sa tama nga panahon dili to ko dili kay mga dato ra ba maka-eskwela to sa una. Dili na tinuod. Di na tinuod. Ang maka-acquire gid og tawag anang knowledge gid og sa una pag baro gyapon karon gud. Tanawan ng karon no, itandi po nimo karon sa tuang panahon. Maka-eskwela ta pero di ta ka-eskwela dito sa mga dagko nga mga kay mahal man kayo. Yung mao po na sa panahon po dila kami adto. Kaya kung tinuod gyud nga kanang kung sa kuan pa ba ang mga pobre dili maka-eskwela kani adto ay mahulog nga ang Pilipinas karon bubo. Tanaw man nga to ang balao do. Mismo ni nga to ang balao do nga to ang gitawag ng ginsun asa man gikuha. Oh. Sa dihang ni Conquer diri ang tawag ng kuan para sa mga Amerikano sa nitabos to ah. Oh. Pag abot diri sa mga Hapon o siya nahitabo sa to kanon Katsila ra magisisihon. No. Pero inoon labo ko nilaban sa Amerikano. Kana ingon nila nga kato may kuan, kato gi klaro nga kuan na dong. Kato gi klaro nga makit-an gini mo nga invasion gyud. Klaro gid to. I-compare nimo sa Espanya, ano Katsila ra magilapas inginlan. Di tinuod na sa kuan panahon po sa Amerikano kuya mabitaw na makaingon nga kanang kato mga masod to ingon ni mga ganina tinuod man siya namag mga pangpandaot makita man yun nimo siya nga nay mga pangpandaot kanang mga relihiyon niya nang sulpot karon ginaingon ninyo produkto man gyapon na sa kontra di ba sa simbahan mo nga di ko mulaban pud sa kanang mga uban nga mga relihiyon mga protestante sorry sa uban di ko mulaban kay kanang nagsugod mo sa Amerika produkto gyapon sa mason mga kanang sa tuwa murag naulipon ta ba na double ba ulipon ta sa Katsila ulipon ta sa Amerikano ulipon ta sa mga Hapon Amerikano na pud karon ulipon gyapon ta mga sa kuwa bisan para man dahil ulipon mo oh sige ulipon ta gyapon ulipon sa karon pero ang ako lang ta kanang nangita og kanang ang kamatuoran jud ta
nangita ko sa usa ka simbahan ta kuya ba nga kanang kay ingon ta ang simba ang gitukod sa Dios hinlo man gyud, di ba? Kanang wala unta na magtugot, wala unta kanang nagdapig-dapig sa katong mga kanang nangulipon sa atoa, kanang simbahan unta ba nga wala na apil-apil sa politika yung Jesus biya kay yang harian kay di biya bahin ning kalibutan. Pero masabtan ako inyong bahin tungod sa mga panghitabo sa una. Pero mora po lang ako ang kanang stand. Pero nasabtan ako yung mga nasabtan sa mga istorya. Dili ang sa kuapod tawag ining kuan dong ingon ani magud na. Remember nga ang iglesyang gitukod ni Kristo naa sa kalibutan. Di gyud siya makalikay sa rinda sa kalibutan. Mao bito itudlo ni ang pagtuo. Ang imperfect himuon niyang perfect. Pero naay mga panahon tungod sa imperfection sa mga nangulo niining maong simbahana manang maadto maabuso ning maong simbahana pero wa nagpasabot nga tungod kay naay mga imperfect nga mga nangulo, imperfect nga gitawag og kanang lead niining maong gitawag simbahana, mataptan na pagka-imperfect ang simbahan dili oy. Pagbato naa din na sa iya ang gitawag og sanctification. So mo na sa ang tawag ini mga Katoliko bisag badlungon pa nang gitawag og paria basta ihatag niya sakramento para sa mo ang kalagbuhaton na mo ang pagtuong Katolika na agi peace kumbaga. So mo na nga dili nato mabasol sa kana nga panahon sa tawag anang 17, 18 and the 19th century na tawag ining mga panghitabo sa Pilipinas kay mo man nagilatid sa kasaysayan. Mao man na ang tawag anang gilatid sa kasaysayan, mao man na gitawag og kamatuoran pero ang question din na unsay good at the back ana nga mga gitawag og mga panghitabo nga ato ang na-acquire karon. Ato ang tawag anang nakuan karon kay kung kini ang nasod nato og dili pa tawag in Espanyol puro ta Muslim ron. Kay 1300 pagod sila naabot diri. Posible. Puro ta Muslim ron. Unya pagkaman tan-awa ang tawag anang kuan, tan-awa ang mga kana nga mga countries kita ba ka sa ila og about education. Bihira lang. Mga to pa sa ubang nasod para mag-eskwela. Manay kuyaw. Diri gitagaan ta gihungitan na kagkuan, gihungitan na tawagan ng tawag ining education. Pinaka-number 1 magud nga para mulambo ang nasod education. Mabito nga natin mga edukasyon. Sige. Di na ako na malimod. Di na to na malimod. Nadyo yung contribution ng simbahan. Di lang kay sa edukasyon, sa health food, mga kuan, mga hospital na tukod. Na mga contribution. Makatsila na po yung contribution. Pero sa gyapon kay, di po na ako badawat nga kuan katong mga nadala sa katsila. Sige, pasagdan na nato na. Usa na oras sa kuya basi kinala naman. Sige na wala problema. Sige. Last na ako nga pangutana kuya. Pwede na ako na ipangutana niya. Mag-upcap na siguro ko. Ika na bala mag-istorya kay madawat ya ba ako. Sige lang. Kana ang akong pangutana kuya. Bahin sa kuan kanang di ba ang imong sulti karon sa ito kani bahin sa kay Maria nga kinahanglan sa to kaluwasan. Katabang, nairo sa kaluwasan. Nasabtan ako nga si Jesus. Dako yung respeto siyang mama. Yung mama. Pero, kanang unsa mo ipagtagad po sa simbahan kaya bahin kang Jose, nga papa ni Jesus. Kinahanglan po ba siya sa kaluwasan? Ay, siya itong tawag anang first defender kang Kristo. Siya itong first defender sa kaluwasan. San Jose. Muna nga siya ang usa sa mga patron, mga great patron sa simbahang Katolika. San Jose. Pero nganong mas taas ang tawag anang pag-ila sa mahal nga Birheng Maria kay inahan ko sa Dios. Dili gud siya kung sa kuan pa ba respeto maganita aning tawag ining ang kanang inahan sa mayor unsa nakato inahan sa Dios mismo nga tag-iyas ta ng mga butang. So, okay nasabtan ako. Pero kanang klase sa respeto kuya kanang naglangkit po ba na sa kanang paggamit kay Maria nga inahan ni Jesus ing mediator sa atong mga pag-ampo? Apil ba na siya nga respeto o kay pwede mo ko ako na respeto ko sa imo ha ana pero wala na siya nagpasabot nga kanang gamiton mo ampo ko pinagi sa imo ha para sa amahan. Murag ako pagsabot ba hangtod in what extent nga kanang ang atong pagrespeto ka Maria sa simbahan into what extent naay may gitawag classification of respect or religious respect or worship kay kan religious respect worship pa na
Na may gitawag og mga classifications, pinaka number 1 adoration. Kanang nga tawag ang classification, pagsimba ra gyud na alang na gyud sa Dios, walay lain. Dios ra man gyud nang simbahon, walay lain. Pero kanang special veneration nga isa sa mga classification of worship, paghatag nagdakong pasidungog sa mahal nga birin sa na siya ang labaw sa gitawag og tanang mga santos. Nga naman tungod sa hinungdan nga sa tanang mga santos manggod, siya manggod ang gipili nga diha kuhaon sa manluluwas ang tools nga maluwas ang tao. O sa man nga tools tong iyang tawag na kuhaon ang unod ug ang dugo. Diba? Hebrews chapter 9 verse 22. Ingon pa ni San Pablo, walay sala nga mapasaylo gawas kung giulaan kini og dugo, gipaagasan kini og dugo. So karon asa man to dugo gikan nga ang Dios espiritu man siya, wa man siya unod way dugo. Mabitaw ko biblically speaking, nagkuha sa dugo dito siyang mama gyud kay wala man siya tawag anang amahan nga nakigsiping sa mahal nga Birheng Maria. So mao na nga dako kay connection ang mahal nga Birhen. Kung wala ni ang mahal nga Birhen nga be it done unto me according to thy word, so ang mahitabo ana wa tay kaluwasan. Man nga dako kay sa og kuan, dako kay sa og role sa salvation nga ato ang tawag kining angkunan. Ikaduha, gihatag sa Dios ang grasya sa kaluwasan, pinaagi anang bayhana. Nga naman kay si Kristo wala man nagparasyon ikag langit padung kalibutan, niagi man gyud dito siyang taguangkan. So mao na ang tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, walay grasya nga mahatag sa tao kung dili pinaagi sa Birhen. Wala nga gitawag sa mediatrix of all graces. Dili siya mediators between God and man, dili. Kundi siya ng mediatrix of all graces. Tanang grasya nga ihatag ni Kristo sa kalibutan, muagi gyud na siya. Nga naman kay way kaluwasan, way Kristo nga miabot ang kalibutan na kung wala ang mahal nga Birheng Maria. So, wala ikaduha, ikatulo, siyempre ang Kristo, hari sa tanang hari. Ginoo sa tanang Ginoo. Na Ginoo magod pagka-function na niya, di ba? Acts chapter 2 verse 32 ko na sayo. Gipili siyang Ginoo, function na niya. So, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Kung siya tawag nimo siyang mama. Respetuhon na nato sama sa pagrespeto sa mga ordinaryong tao? Dili oy. Respetuhon nimo iyang mama isip Rayna. Kung bitaw ang tawag ining pagsulat sa mga apostol, nakita ko ang usa ka dakong tilimad-on, ang usa ka babae nagsulob og adlaw, gikoronahan og 12 ka bituon, naa si crown. 12 stars that refers sa gipadayag 12 apostles. Oo. So, mo na nga ang amo ang pagtagad niya is queen. Siya ang rayna sa langit ug sa tawag na yuta. Nya, samot atong gitagaan sa function na Ginoong Jesucristo nga babay tan-awa ang imong anak. Kanang anak din na refer kang St. John nga nag-refer pod sa tanang gitawag og magtotoo. Nya pagka maningon pod sa obligation pod sa anak tan-awa ang imong inahan. So gikan sa gitawag og pagkamatay ni Kristo katong pagtinga niya ang tanang mga magtotoo kang ni Kristo na ay responsibility nga moila sa iyang mama nga among inahan. Noon na akong tubag. Okay. Sa tinod sa kana siya nga kuan kuya nasabtan ako naman na po sa Biblia namin mga teksto yung gibutang pero sa kanang kung ako lang nahibaluan nasabtan kuya sa panahon pamanggod nila ni Jesus sa mga apostolis wala man gud na kuan kayo na wala na apil sa mga pagtulunan ni Jesus ba ang katong pagkuan kay Maria, pag-ila kay Maria in to extent nga mga Katoliko karon na gamit, di ba? Pero masabtan ako kay naman kay mga tekstong gigamit. Pero sa ako ba mga pagtulunan na gigamit sa ano. Ngon ani dong ba? Ang Kristo manggod sa una, ang basis manggod niya. Remember nga ang Kristo sa iyang gitawag pagtudlo di lang kay nakasulat ng atong basis. Ngano man kay iyang gitudlo na nasulat nila og ila hapong gitawag og gibuhat. Kung tanaw na ito ang kasaysayan sa mga apostolis kani adto ilabi na sa 1st century. Before namatay si tawag ining niya San Pedro. Mismo gani San Pedro as per sumala sa tradisyon ang tawag niya sa mahal nga Birhen bisag magulang siya. Sa mahal nga Birhen ingon siya mama. Ingon ang tawag nila. Nya grabe ang ilahang tawag anang pagtawag sa mahal nga Birhen sa diyang gipatawag niya ang tawag ining gipatawag ni San Juan. Before tawag ining before nila kung gisulod nila sa kwarto ba kung maggilubong nila ba kung bagay namatay man gilubong nila patawag mutuog ka to nga tawag anang kung sila kung ordinaryo itong babae anang tawag anang mga apostol ni adto dito pag abot nila di ba na nila makiting lawas
After 3 days gikan sa iyang gitawag pagkamatay. So mo na kung di na makitaan sa ilahang gitawag og aksyon kung tan-aw nimo bisan pag wa nasulat mo nang naastablisyon sa pagtuo. Mo na ingon anang pagtagad sa mga Katoliko nya at the same time ang function sa mga birhen nga motan-aw sa iyang gitawag og mga anak gibuhat niya gikan sa 1st century hangtod karon gibuhat na niya. Gibuhat na niya taga-tuad pananglitan. Katong tawag ining kwan, katong nahitabo dito sa pag-conquer sa mga Moro sa Espanya. Nagpakita ang birhen ingon pa hangtod nga mobarog kining haligi. Kining Espanya di ni makonquer ni bisan kinsa. Hangtod karon ang Espanya nagbarog Katoliko gihapon. Wala nga naami pagtuan ng Our Lady of Pilars. Nya kinsa mga santos anak dito nagtukod na simbahan dito sa St. James. Katoliko gyud kaayo. Yeah, tap pa nako nampod sa ikuan. Okay. So, dapat ba kayo oras ko yan? Sige lang. Last question na lang. Sige, last question. Sige, last na yun yung question. Kay nagisgot na ako yung mga nakita murag ikaw gyapon to yung nakita nako nga kuan. Katunay nakadebate siguro bahin sa mga rebulto. Bahin sa kuan ba mga santos. Mga sa kuan na pud kuya kay nagamit ambot lang sa imo ba to o to niya sa lain. Ang akong nakita dito kay nagtan-aw mo pud ko yun siya nga kanang panahon daw sa katong mga santos yun niya katong mga di kalihok di makasulti ato ba katong kuan yun nila di na santos kay sige rebulto man na sige ang ingon niya kuan dito kanang sa Biblia gidili dito sa Dios pero dito bag po tong kuan katong abot lagi ko ikaw ba to dili dito bag to sa kabay sa simbahan yun siya nga panahon sa una na mga ditong katong panahon ni Moises katong stick nga naibitin na tumalapakan sa bataw to mabuhi sila napoy katong usa nga katong di ba ang altar sa Dios di ba naman to arka sa paigsaad nga katong huli to siya gipahimo sa Dios sa to pa nay mga images sa una na yung mga instruments sa una gigamit ang Dios gipahimo sa Dios. Nasabtan ako inyong side. Ayun ko, bitaw tama po punto pero ako po nakapangutana pug ko. Ayun ko nga tinuod bitaw to sa una pero ang gipahimo sa Dios ato sa una kuya. Sa ako na po nasabtan na mga balaan mo to sila. Mga balaan ba niya gituyo ito pahimo sa Dios. Unya katong arka pa sa pagsaad po dili ba ato makita kay makita to magun ato kung dili ka Lebihanon di ka Levite mamatay ba di ba na nato silot makita nila sa kahikap di sila kahikap ato pa kuan kay balaan man jud to ako pong ako nakumpara nako kung yani na siya nga sistema kung kumpara nato sa mga santos ang santos magud sorry na mga Katoliko pero mabaligya magud mabaligya bagay mo ni gusto sa uban mo kung balaan ni siya, kung ginabalaan din yung mga Katoliko ang kuan ng mga santos, dili unta ay baligya sa uban. Uban dapat yung uban nagimo pangwarta mo na napangutana ko kung tama ba nga pag-compare ang katong ark nga pagisaan katong stake sa mga santos sige kuya. Tama. Kaya ang esensya magud din na is gidili ba gyud ang larawan o dili. Og una ay gidili nga larawan unsa tong mga rebultuha ang gidili. Kanang sa Exodo karon man nga ang gidili din na kanang mga rebultong giilang Dios. Ano ba tawag Dios? Ano man kay kanang mga rebultuha giila man nilang Dios. So man ang gibawal sa Dios ayaw mo paghimo ana kay ako ang Dios nga abuguan. Kanang abuguan man siya tungod kay giilisan naman nimo sa isip Dios. So mismo siya nagpahimo sa tawag anang mga larawan kay para ipadayag ang iyang presensya. Dili kay tungod katong mga larawan Dios na dili kundi gipadayag ang iyang gitawag og presensya. Same po na sa Bagong Testamento sa simbahang Katolika. Nga naman, tungod, wala na mo gihimo ang malarawan na amuan ng Diyos, kundi nagihimo na tungod kay pag-represent sa presensya sa Diyos. Kaya kanang mo ang gitawag mga larawan na, mga labi na sa larawang Kristo, larawan sa mahal nga birhen, larawan sa gitawag mga santos, nagpadayag man na sa kasantos sa Diyos. Nga naagyo na pinuod nga na santos, nga naanas langit. Kanang mga ribulto, di man na sila mga santos. Kaya mga santos katumang naas langit. Kana mga ributo, mga larawan, mga balaan na ang mga butang nga nag-represent sa gitawag og katong mga santos nga naa na sa gitawag og sa langit. So, karon nganong ang pangutana nganong ginabaligya man na? Dili pud pwede nga tingkyuhon nimo na oy.
ang katong tawag anang bisan gani si Bisalel nga gipahimo ni Moises sa naghimo atong arka sa kasabutan katong kirubin gibayaran pa maganito siya. Ang siya tawag ana naghimo kay dili pwede nga kung sa kuan pa ba dili nimo tingkyuhon ang hago sa taho. Kanya at the same time ang iyang gihimo ang paghimo man gud niya na mga materyales wa man niya gipunit na. So mo nang tawag anang gibaligya ng mga ributo pero wala pa na bendisyon ni. Buti pasabot wala pa na consecrate. Ang consecration magud ang buot pasabot magud ana gamito ni sa gitawag og relihiyosong butang. So kung naa may gibaligya dili pa na siya consecrated or dili pa na siya nabendisyonan. Ano man kay kung nabendisyonan na consecrate na nya imong gibaligya nakasala ka sa sala nga simunya. So mortal na nga sala. So kana magibaligya na normal mo man na ilang tawag anong produkto. Uy nawala. Nawala lagi. Oh, nabalik. Nawala si Kuan. Nawala si Dudong. Okay. So kanang naa din na sa Kuan, kanang naa din na sa tawag anang magipangbaligya nila, baligya nila, namuhutan man sila ana. Nya pagkahuman naaman sila tawag anang hago, ayaw kinag-thank you nimo na. For example, naghimo sila kakalisod anang himuong fiber. Natawagan ng image niya pagka man bayaran lang nimo og 100 sugot ka. So ingon ana ang tawag anang hitabo ang gibayran din na katong mga materyales o ang ilang hago wala gibayran tungod kay larawan as balaan dili. So karon pag mabindisyon na sumala pa ni San Pablo nga mamahimong balaan pinaagi sa pulong o pinaagi sa gitawag og tubig. Pag mabindisyon na bawal na ibaligya. So di na pwede nimo ibaligya ngano man consecrated na nga butang para sa Dios. So mo na nga kanang naa sa mga altar nga naa din na nga naa sulod sa simbahang Katolika di gini nimo pwede paliton kay tawag ining dako ang imong sala nga mamahimo sa gitawag og sa Dios. So karon, so na-compare ba nato ang Old Testament og kini nga mga larawan? Yes. Ang point din na sa tawag ining comparison nga ang Dios nagtugot og larawan sa mga santos. Kini mga santos karon nga mga tawo nga naa sa langit gihimuan og tawag ini mga larawan mao ni sila ang misinghero sa gitawag og bag-ong panahon. Ang sa Old Testament ang misinghero sa Dios ang kana biyang mga anghel. So man ang anghel ang iyang gipahimo. Pag abot sa Bagong Testamento ang mga misinghero sa Dios, mga apostoles, pagkahuman ang isa dito nagprotestante mo to si Judas. Ay ni puli. Pagkahuman ana kadto mga nisunod namatay sa pagto kay di man kamay mong santos og dili ka hero sa faith. Mo na di sa tuwa ba? Naatay bayani. Si Rizal ang iyang deboto gibutang din na sa tawag anang kining plaza. Kini pong mga santos, kini mga namatay tungod sa pagtuo. Ang ila pong mga dibulto gibutang da sulod simbahang Katolika. Pananglitan San Lorenzo Ruiz, nagpakamatay ito tungod sa pagtuo. Gisakripisyo ni iyang kagalingon tungod sa pagtuo. Kinsa pang tawag ini mga martir nga mga kuan, mga martir nga mga santos sa gipangpatay, gipang-ihaw tungod sa pagtuo. So, mo na nga gibutang na mo na tungod kay naa sa extraordinary works nga gihimo actions samtang sila buhi pa para sa gitawag og pagtuo. So, pangutana, mali ba? Dili. Og pag nagpabili ng pagtuong Katoliko, wala gyud na giilang Dios. Ngano man kay ningon ang simbang Katolika, now this is the Catholic faith, we worship one God. Pag ingog one God, wa gyud nilabot ng mga imahen. Unya pagkaman pag mingon pagpaampo pod mi Santa Maria, igampo mo kami. Di gimi mo ingon nga Santa Maria, ampuan ka namo. Wala, ngano man kay amo ang gipangayo intercession. May kabalo nga motabang sila sa pag-ampo din hinamo. Sabtan ako. Kuan. So ito. Mao nakapangutan ako ni Kuya kay di ba sa Biblia, usa lang man ang ato mediator. Di ba si Jesus man sa kung moampo ta samahan. Unya napoy nakasud sa Biblia nga ang pagtuo di sa base sa kanang sa site kundi base sa ang faith dili siya nagbase sa kanang makita kundi sa dili makita. Mo nga nayon ako kung tinuod yun isang pagtuo nganong mogamit man taog kanang masantos masabtan ako ang inyong side nga tuod kay nakahimo sila maayo pero sa kung basihan nato ang nakasulat sa Biblia manggod ka murag mulahi mangod siya kung mogamit pa ta og laing mediator mura pod ang akong sa ako nga side pero nasabtan ako sa side walay gitudlo ang simbahang Katolika ang mahal na birhen mediator between God and man wala isa ra man gid ang mediator si Kristo ra. Ang gitudlo sa simbahang Katolika, ang mahal nga birhen, mediatrix of all graces. Sa mga grasya. Asa man siya na himo mediatrix between kang Kristo ug sa gitawag og mga tao.
Nga naman kay bisan gani sa pag-abot ni Kristo sa kalibutan, gipaagi pa si Kristo diha kang sa mahal nga birhen. So, kung walay birhen, wala tong mahal nga birheng Maria, why Kristo nga matao? So nahitabo si mediatrix of all graces. For example, sa Old Testament makita nato nga sa kuan pa ba nga nahulog ang tao sa sala tungod kay nagtinabangay ang duha ka tawo, si Adan ug si Eva. Sila na ang source sa gitawag og sala. So karon, pag-abot sa Baong Testamento, nagtinabangay ang duha pod, babae ug lalaki, ang inahan ug ang anak. Sila na ang source sa gitawag og grasya. So, mo na nga walay pagtuo ang simbahang Katolika, walay pagtuo ang simbahang Katolika nga ang mahal nga Birheng Maria Diyos. No. Di ba matuto? Igampo mo kami. Buti pasabot nagpaampo mi. Ang amo ang pag-ilan niya is tawag ani mo tabang sa intercession ba niya kumbaga. So, mo nang igampo mo kami, di mi mingon nga ampuan ka na mo. So, mo na nga ang mahal nga Birheng Maria wa mi nagtuo nga kana Diyos siya, kung dili makatabang na tungod kay duol siya sa Diyos. Di ba ang pinangga nga anak nga babae gipili sa Diyos mismo? Pagkahuman nahimong inahan sa Diyos, gibuntis niya ang anak. Kunya ispusa sa Espiritu Santo. Nya pagkahuman ilarag isihon nga Ginoo ko in taon, patiran ka sa Diyos ana. Oh. Tanawa tong arkas kasabutan, di ba? Arkas kasabutan, sige tabo, nihikap lang ganita ko patay. Kana pa hinuon nga ang Diyos mismo mo nagpili, nya diha ni puyo ang anak sulod sa siyam ka bulan. Ispusa sa Espiritu Santo niya imo ng bugal-bugalan. Patiran ka sa Diyos ana. Kuan mas yun mo ang punto, di ba? Nasabtan na kayo ang punto ko. Naga po kayo mga dahang pangutana. Katong mga istorya nimo sa ako, ako tong kuano matanaw na po na ako ni video no. Ako na po to itanaw para ako na po unaw-unaw na mong istorya. Hindi natin kasi sumukon niya gabi ra jud kay kabalo. No problem. Asa mga nga lugar? Wala nasa gawas. Wala na ako sa gawas. No. Sige. Sige. So salamat kayo. Okay, may gabi. Okay. Ayun. So nasa anak mo ni basahon ni inyohang mga kuan, problema ani kay wala na alas 2 na. Medya. Dai alas 12:47 nya 2.5 hour na ta. Okay? So ato minagisugdan ang atong programa sa pag-ampo. Ato po gining tapuson pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan ti Bukwer sa tugur kabilos pagtong Katoliko, nagipasugdahan, nagipangunahan sa Lay Catholic, Apologists International, kumakaubanan sa LCA, sa mga Katolikong nagsubaybay, nagtabang o nagasuporta ni inyong mga programa, kini yung ubos nga alagat Usus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporary yung manang minute kaninyo uugba na pudpuhon sa magyapong oras, magyapong higayon, ug magyapong channel o page, ug ako maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.